Naghahanap ka ba ng legit, maaasahan, fast disbursement online lending app? Hi everyone! In this video nga, ay i-share ko sa inyo ang aking top 3 online lending app na pwede nyong magamit in case of emergency. Disclaimer, hindi po ako endorser ng kahit anong online lending app at hindi ko nga rin po kayo ini-encourage mangutang. But if you need a money for an emergency, I hope this vlog will help you. If you're that person, just watch this vlog from start to end. Reminder guys, all of this lending app have pros and cons, and that's one of the topics we will discuss. Lagi niyong pag-iisipan kapag mangungutang kayo. At kung mag-eheram man kayo, kailangan nyo ito bayaran. First, highly recommended online lending app for me is the OneHand app. Sabihin ko muna yung pros sa kanya. First is user-friendly ito. Wala na siyang masyadong hinihingin details, di katulad sa iba. Meron pang proof of billing, GSIS account, SSS account, PhilHealth account. Sa iba meron nun. Pero dito sa OneHand, meron din naman pero optional lang siya to increase your loan. Second, pag nag-loan ka sa kanila at first time mo, malaki agad yung pinapahiram nila, which is 2,000 pesos na nakikita nyo sa inyong screen at zero interest nga. Yung kanyang loan term ay 1 month. So, ganun katagal. Third, pwede ka nga makahiram sa kanila ng multiple loans. Sa kanyang cons naman, kapag ka meron ka lang failed na isang repayment or pagbabayad sa kanila, mare-reject ka palagi. Parang ano lang yan pag nasira mo yung tiwala mo sa kanila, hindi ka na makaka-loan. At yung pangalawang cons, 1 week before the due date, maraming mga spam messages, calls na talaga namang nakakaabala. Yun, parang wala silang pinipiling oras, kahit madaling araw, kahit late night, tatawag sila. 1 week yun before the due date. Kakairita yun kasi syempre, may mga bagay din tayong ginagawa. Pero yun nga, masasabi ko na legit pa rin itong OneHand app at ito nga yung aking top 1. How to apply for a loan nga ba dito sa OneHand app? First is register your mobile number. Click Borrow Now. Fill in required information. Dito na nga papasok yung full name, address, email address, work, education, birthday, gender, ID. Next is pipili ka ng loan amount. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka makaka-loan agad ng malaki at yung ipapahiram lang nila sa first time user is 2,000. Naman sa loan term, maximum repayment ay 1 month. Last is yung kanilang disbursement. Literal na 5 minutes lang to guys pag talagang user ka na ng app na ito. Pero pag first time mo, i-evaluate pa nila yung application mo. Umaabot siya ng 12 hours. Pero yun nga, pag talagang user ka na niya, 5 minutes lang. As in, nandun na sa account mo. So, this app is easy to use at talaga namang maire-reco ko siya sa inyo. Ang aking second highly reco online lending app is yung the Mr. Cash app. Dito muna tayo sa kanyang pros. So, ganun din siya, same as doon sa OneHand. Konti lang yung details na hinihingi niya. Wala na yung mga proof of billing, yung mga tax, yung mga GSIS account. Pangalawang pros niya sa akin, kahit mag-overdue ka sa kanila, ay makakahiram ka pa din. Kahit ma-delayed ka ng 3 days, ganyan. Base experience ko, makakahiram ka pa din. Unlike doon sa OneHand na palagi ka na ma-reject. And last is, malaki yung pinapahiram nila kahit nag-overdue ka. Pag binayaran mo, nag-i-increase pa rin yung iyong loan amount. Sa cons naman, ang same as OneHand, laging may nagbe-message, tumatawag ng kahit anong oras 1 week before the due date, which is sobrang nakakaabala. Next is yung kanilang repayment term. Kahit nasa 10K na yung repayment term mo, 45 days kailangan mo nang bayaran agad yon. Medyo maikli yung kanilang repayment term. How to apply for a loan dito sa Mr. Cash? First is register your mobile number. Click Apply Now. Fill in the personal information. Yun na nga yung name, address, contact number, gender, work, education. Then, click Apply immediately. Desired amount. Dito, guys, pinahiram lang niya ako ng 1.5 sa first loan at zero interest rate, pero merong service fee na 135 pesos. Meron din siyang repayment term na 18 days only. Sabi ko nga, nagkakatalo lang talaga sa Mr. Cash sa repayment term. Then, bibili ka ng payout channel method. Yung GCash, ShopeePay, or kung saan mo gustong ipadala yung nilend mo sa kanila. At mag-antay ka lamang kung approve or disapprove, pero masabi ko, itong app na ito ay sobrang legit.
Yun nga lang, no, natanggal na siya sa iOS, sa Android na lang siya pwedeng ma-download. Last but not the least is yung Peso Loan. Malaki agad yung ina-offer niya at yung kanyang loan term ay matagal din. As you can see, meron siya na 10,000 pesos amount na sa first loan at merong 4 na terms. Sa 4 na term na yun, kailangan mong bayaran yung 2,750 times 4 is equal to 11,000. So, meron lang silang interest na 1,000. Pros, malaki talaga yung pinapautang nila. Second is, mahaba yung kanilang repayment term. Pero guys, remind ko lang kayo na iba-iba po sila ng ino-offer. Third is, kung hindi mo pa mabayaran, pwede mo i-extend yung pagbabayad sa kanila. Cons, yun nga, laging may tumatawa. Alam naman natin na ayaw natin yon. At marami ding spam messages na ma-receive. How to apply for a loan? Dito sa Peso Loan, first, again, register your mobile number, basic information, lagay mo lang dyan yung name, address, gender, work, education. Then, maghihingi nga sila ng 3 contact persons. Kailangan dito, guys, pagkakatiwalaan nyo dahil tatawagan nila to once na hindi ka nakapagbayad. Then, ID. Tapos, o-offeran kanila kung magkano amount nga yung ipapaloan nila. So, yun lang, guys. Yun ang aking top 3 online lending app na pwede nyong maggamit. Yun lang. Kung may gusto ko yung ipa-review, just comment down below. And don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Guys, ulitin ko lang na be responsible kapag nangungutang tayo. At huwag tayong maghiram kapag luho lang. Emergency, wala talagang masama doon. Kung talagang nahihiya ka sa mga colleagues or sa relative mo. Bye!